kung ang karapatan ng inaaresto ay hindi nirespeto sa kahit anumang proceedings, anong mangyayari sa kaso? If things are fair, yung mga lawyer dyan at din, anong mangyayari? If things are fair, kung ang rules mismo ng ICC ay hindi sinunod, di ba, malinaw dyan, dapat dadalin mo sa harapan ng competent judicial authority si Duterte. Article 59.2. Kayo, napanood nyo lahat. Saan dinala si Duterte? Dinala ba siya sa harapan ng, dinala mo ba, Torres, sa harapan ng competent judicial authority si Duterte pagka-aresto mo? Sige nga, sasampahan mo ako libel, tanga ka, Torres. Okay, nag-violate na sila doon. Hindi ba? Nag-violate na sila doon. Hindi nila iniharap si Digong. Hindi nila hinarap si Duterte sa competent judicial authority. Dinala nila, di ba, sa Villamor Air Base, and from Villamor Air Base, inilakay ng eroplano. That's not according to the arrest proceedings of ICC itself. Meron ka ng procedural flaw. Kayo ang nagkamali. Kayo mga pulis, mga sundalo, wala kayong batas na sinusunod. Mahiya kayo sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo, at sa bansang Pilipinas. Anong batas ang sinusunod ninyo? Ito ang batas na umiiral sa arrest ni Duterte. ICC statute. And according to the ICC statute, dapat si Duterte ay iniharap sa competent judicial authority ng Pilipinas. Hindi nyo ginawa yan. So, anong sinusunod ninyong batas? Wala. Ngayon, violated na yan. Pupunta ngayon tayo sa Article 59.3. Anong sabi ng Article 59.3 ng arrest proceedings? The person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Anong ibig sabihin nito? Di ba? Inaresto mo. Tama. Inaresto nyo. Kayo, tama. Ang pagkakamali nyo, kayong mga sundalo at mga polis, hindi nyo ginawa yung step 2. Dinala nyo dapat si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. At pag nakaharap na si Duterte sa competent judicial authority, dun siya mag-a-apply ng interim release pending surrender. What did you do? You violated the procedures of ICC itself. Sabihin nyo nga sa akin, kayong mga law din na nagmamarunong-marunong, was Article 59.2 complied with? Kitang-kita ninyo ang nangyari. Kitang-kita ninyo mga nangyari, kayong mga law din na nagmamarunong. Kitang-kita ninyong mangyari. Hindi na natin kailangan ditong mag-calisthenics. Alam niyo at alam ko, pareho tayong may alam sa batas. If the law is clear, we refer to the ordinary language meaning of the law. Ano ang ordinary meaning ng Article 59.2? Kayong mga law din. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Ordinary meaning. Ano ibig sabihin yan? Yung inaresto mo, dapat dadalin mo sa harapan ng competent judicial authority. Ordinary meaning, mga friends. Hindi mo kailangan dito magbale-balentong napakalinaw ng language ng ICC rule. And really makinig ka, this is international law in operation. You didn't comply with this. Sabihin mo nga, and really, did you? Ikaw ang presidential legal advisor, did the BBM administration complied with Article 59.2 of the ICC statute? Malinaw na malinaw sa mata ng mga Pilipino, hindi nyo dinala si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Dinala nyo siya sa Villamor Air Base. Villamor Air Base is not a court. Siguro naman malinaw sa ating lahat yan, di ba? Baka naman dito bubudulin pa tayo. Villamor Air Base is not a court. Kayo mga sundalo, is Villamor Air Base a court?
Is Villamor Air Base the venue of the competent judicial authority na kung saan dapat dadalhin nyo si Duterte pagka-aresto ninyo? NO. Kung na hindi naman kayo tanga. O, Torres, is Villamor Air Base the venue of competent judicial authority? NO. O, anong batas ang sinusunod mo? Pakipaliwanag kasi ito ang batas o malinaw. Article 59 2. O tama ka, inaresto mo. O ano dapat ang gagawin mo, Torres, pagka-aresto mo? According to the ICC statute, dadalhin mo dapat si Duterte sa harapan ng competent judicial authority. At pag nasa harapan na ng competent judicial authority si Duterte, yung competent judicial authority, ia-assess niya in accordance sa batas ng Pilipinas na one, na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte. Two, na ang person, si Duterte, ay inaresto in accordance with the proper process. At ikatlo, na ang karapatan ni Duterte ay nirespeto. At habang nandoon sa harapan ng competent judicial authority si Duterte, pwede siyang mag-request sa harapan ng competent judicial authority ng interim release pending surrender. Hindi nyo nga siya dinala sa harapan ng competent judicial authority. Doon pa lang mali na kayo. So, merong procedural flaw. Kayong mga lawyer, kung ang accused, kayong mga lawyer, mga dean, kung may procedural flaw sa pagkaka-aresto, kung ang karapatan ng inaaresto ay hindi nirespeto sa kahit anumang proceedings, anong mangyayari sa kaso? If things are fair, yung mga lawyer dyan at din, anong mangyayari? If things are fair, kung ang rules mismo ng ICC ay hindi sinunod, di ba, malinaw dyan, dapat dadalhin mo sa harapan ng competent judicial authority si Duterte. Article 59.2. Kayo, napanood nyo lahat. Saan dinala si Duterte? Dinala ba siya sa harapan ng, dinala mo ba, Torres, sa harapan ng competent judicial authority si Duterte pagka-aresto mo? Sige nga, sasampahan mo ako live. Tanga ka, Torres. This will be your end. You violated a procedure. Ay, katampakan ka ng kaso dyan. Hindi mo din hinarap sa competent judicial authority. Malinaw, ordinary meaning ng law. Ordinary meaning ng language lang tayo dahil malinaw ang batas. Ang sabi ng batas, pagka-aresto mo, Torres, brought promptly. Ang sabi pa, brought promptly. Ibig sabihin, pag-aresto mo, hindi ka na pwede magpabanjing-banjing, Torres. Dapat dadalhin mo na kagad si Duterte sa harapan ng competent judicial authority. Ginawa mo ba, General Torres? Kayong mga pulis na nakikinig dito, malinaw ang batas, basahin ninyo. Siguro marunong naman kayo magbasa, kayong mga pulis na nakikinig dito at mga sundalo. Anong sabi ng batas? Pagka-aresto, the person arrested shall be brought promptly before competent judicial authority ng custodial state. Sinong custodial state? Pilipinas. Sinong competent judicial authority ng Pilipinas? Sino? Mga sundalo na loyal sa Constitution. Anong sinasabi ng Constitution kung nasaan ang judicial power ng Pilipinas? Nasa Villamor Air Base ba? Kaya nga, di ba, loyal pa kayo sa Constitution? Ano sinusunod yung batas? Ayun ang batas ng arrest proceedings ng ICC. Yung inaresto ninyo, dadalin mo dapat sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Ginawa nyo? Hindi nyo ginawa. Ano ang Villamor Air Base? Nasaan ang judicial authority ng Pilipinas according to the Constitution na dapat loyal kayong mga sundalo at pulis? Nasa judiciary. Nasaan ang venue ng judiciary? Nasa Villamor Air Base? Wala. So hindi na kayo loyal sa Constitution.
Tama? Kasi kung loyal kayo sa Constitution, dapat sinunod niyo yung batas ng ICC. Hindi ba? Kayong mga pro-ICC. Ito ang mga sinasabi ko sa inyo eh. Hindi nyo alam mga pinagsasabi ninyo. Siyempre, hayaan mo na kayo magkamali bago kayo i-correct, di ba? Oh, hindi nyo inalam, may batas pala ang pag-aaresto. Really? Meron palang international law ng pag-aaresto dapat kay Duterte, hindi mo sinunod. Ano ba yan? Ano ba ginawa mong advice? Ayan, malinaw, dapat iharap si Duterte in front of a competent judicial authority. You didn't do it. Dinala mo sa Villamor Air Base. Anong legal calisthenics ang gagawin ninyo kung bakit justified yung violate ninyo ng Article 59.2? Article 59.2 pa lang. Hindi pa tayo pupunta sa Article 59.3. Dalawa na. This is assuming na may jurisdiction ang ICC. Ngayon, assuming na meron jurisdiction, nag-comply ba kayo sa Article 59.2 and then Article 59.3? No! So kayong mga lawyer na nakikinig, kayong mga law din, mga law students, kung may kliyente ka at binayolate ang Article 59.2 at Article 59.3 ng karapatan ng iyong kliyente, anong gagawin mo? At if all things are fair, kayong mga retired judges, ano ang desisyon? Hindi ba sa Pilipinas? Akala nyo wala akong alam. Di ba sa Pilipinas, marami tayong jurisprudence. Ang tinatawag na improper service of summons or improper service of warrant. Anong ibig sabihin niya, mga friend? Makinig kayo. Okay? Halimbawa, ikaw, no, may hinaharap kang kaso. Tapos, hindi mo natanggap ang summons. Hindi mo natanggap ang warrant. Ang warrant na dala sa ibang address or whatever. Tapos, nagpatuloy yung kaso. Tapos, na-convict ka. Na-convict ka kunwari. Pero merong flaw sa procedure. Improper service of warrant. Anong sinasabi ng jurisprudence ng Pilipinas? Dismissed ang kaso kahit convicted ka because of improper service of warrant. Because the service of warrant is part of the right of the accused that the warrant should be properly served. Ganon katindi kasi sa criminal procedure, the rights of the accused will have to be respected all throughout the proceedings. Hindi na tayo dito kangaroo court, mga friends. Hindi na tayo dito quadcom, no? Meron na pong batas. Ang batas po ay dapat hinarap nyo sa competent judicial authority. Hindi nyo hinarap sa competent judicial authority sa Pilipinas. Flaw. Di ba flaw? Yung mga sundalo, mga pulis, anong batas ang sinusunod ninyo?